Ang sarap pakinggan na nag-aalala ka para sa akin, Denise. Pinapakilig mo ako. Namula siya. Anong pinapakilig? Assuming ka naman masyado, Colton. Nilangkapan niya ng ines ang boses para pagtakpan ng kilig. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Dinig niya ang malakas sa pagtawa nito sa kabilang linya. Tila nanoot ang boses ito sa sistema niya dahilan para matulala siyang saglit. Hindi siya makapaniwala na tumatawa ito ngayon pagkausap niya. Malayong malayo sa Colton na palaging madilim ang mukha at masama ang tingin palagi sa kanya. Ngayon tumatawa na ito at inaasar pa siya. Umawak siya sa labi niya nang maalala na in na rin siya nito. Denise, are you still there? Tumango siya kahit na hindi niya ito kaharap. Oo, sige. Ihintay na lang kita. Bye! Pinatay niya ang tawag. Nagmamadali siyang umakyat sa kwarto nila. Sinigurado niyang maayos ang buhok niya at maganda siya. Naglagay ng manipis na lipstick at nagsuklay ng buhok. Pinaypayan niya ang mukha gamit ang kamay. Pulang-pula ang mukha niya dahil sa magkahalong kaba at kilig. Para silang nasa ligawan stage kahit na mag-asawa na sila. Sa bagay, di naman kasi talaga nila gusto na maikasal sa isa't isa. Huminga siya na malalim bago bumaba. Natigil sa taas ng hagdan na makita na nakatayo si Colton sa ibaba at tila ba hinihintay siya. His green eyes looking at her with an intensity. She pursed her lip to keep herself insane from his stares. She walked slowly towards him without breaking their eyes contact. Shocks! Di na pala siya humihinga dahil sa kaba. Nang tuluyan na siya makababa, agad nang hinapit nito ang bewang niya. Yumuko ito at bumulong sa tenga niya. You look nervous, Denise. Is it because of me? Seryosong tanong sa kanya ni Colton. Namula siya at mahina itong tinulak papalayo sa kanya. Bakit naman ako kakabahan? Tsaka paano nasabi na dahil sa'yo? Asa ka naman masyado, Colton. Natigil siya sa pagsasalita ng amoy nitong leeg niya. Mas lalo tuloy nagwala ang dibdib niya dahil sa ginawa nito. Shucks! Ikaw ba naman ang amoy ng lalaki na gustong-gusto mo, papalag ka ba? Pumulupot ang dalawang braso nito sa bewang niya at ibinaon ang mahabang braso sa leeg niya. Ramdam niya ang mabigat na paghinga nito. Wala lang salitang namatawi sa labi niya at nanatiling tahimik lang. Di niya alam kung narinig ba nitong malakas sa tibok ng puso niya, but who cares? Mukhang di lang pagkagusto ang naramdaman niya para sa asawa niya. Malakas na naitulak niya ito dahil sa pumasok sa isip niya. Shocks! Hindi lang gusto kundi mahal na yata niya si Colton. Napaawang ang labi niya sa naisip. Posible bang mahalin ng isang tao ng ganoon kabilis? Tumingin siya sa lalaking nasa harap niya. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya na magkatitigan silang dalawa. Colton, gusto mo bang kumain? Pag-iiba niya ng tanong. Shocks, hindi niya kayang tanongin to kung gusto ba siya nito. Pagkatapos yung maligo, nagblower siya ng buhok para matuyo ka agad. Habang naglulow siya ng balat, maya't maya ang tingin niya sa pinto ng bathroom kung nasa loob si Colton. Di tuloy niya alam kung makatulog ba siya ng maayos, lalo pat katabi niya ito matulog. Hindi ito ang unang beses na magkatabi sila. Pero iba ngayon dahil ngayon bukas na ang isip niya na mararamdaman niya para kay Colton. Mabilis umayos siya ng upo nang marinig ang pagbukas ng pinto ng bathroom. Pasimpleng tumingin siya kay Colton. Tumutulo pang tubig sa basang buhok nito. Wala itong pang itaas at nakasuot lamang ng boxer shorts. Nanlaki ang mata niya. Naka-boxer shorts lang ang asawa niya. Barak pa siyang akitin ito. Ito kasi ang unang beses na nakita niya naka-boxer shorts lamang ito. Palagi kasi itong nakapants. Mas lalo pang nanlaki ang mata niya na makita ang malaking bukol sa pagitan nito. Mara siyang napanunok at saka nag-iwas ng tingin. Alam niya, namumula na ang mukha niya. Sino ba namang hindi mamumula? Lalo na't kasama mo sa kwartong lalaking gusto mo na napaka-hot. Tapos kompleto pang abs. Halatang matigas at parang masarap hawakan. Naku, kapag itong si Colton lumapit sa kanya, di siya magdadalawang isip hawakan ang abs nito. Wala nang hiya-hiya, bahala na. Nanigas siya sa kinaupuan nang maramdaman ang presensya ni Colton sa likuran niya. Tumingin siya sa salamin at nakita niyang nakatingin din to sa kanya. Hindi magkabilang gilid ng vanity table ang dalawa nitong kamay habang matiim ang tingin sa kanya sa berde nitong mga mata. Nakakatingin ka ng diretso sa mga mata ko ngayon, Denise. Hindi ka tulad dating palagi ka nakaiwas. Mahina ang boses, nasabi ni Colton, habang di inalis ang mata sa pagkakatingin sa kanya sa refleksyon niya sa salamin. Pinagdikit niya ang labi. Nagsimulang kinurot niya ang kamay dahil sa kaba na namumuo sa dibdib niya. Tumingin si Colton sa kamay niya at bumakas ang pag-aalala sa mukha nito na makita ang mga sugat niya. Dahil sa pagluluto mo? Tumango siya. Inikot ang nauupuan niya para iharap siya rito.
Kinuha nitong dalawa niyang kamay at tinignan ang mga iyon na may bakas pa rin ng pag-aalala ang gwapong mukha. You don't have to cook because of me, Denise. Pero gusto ko, Colton. Putol niya rito. Asawa kita kaya dapat pagsilbihan kita at masaya ako sa ginagawa ko. Pagsasabi niya ng totoo. Wala na siyang pakialam kung ano pang isipin nito sa kanya. If he thinks that she's flirting with him, she doesn't care. Colton is her husband and she has a right to do whatever she wants to. Nakakatawa lang isipin na nung una, hindi niya gusto na pakinakailaman siya nito. Hindi niya gusto ang pagsulpot nito kung nasaan man siya. Ngayon, kahit siguro anong gawin nito ay wala na siyang pakialam. Nawala ang pag-aalala sa mukha ni Colton. Nakita niyang natigilan to sa sinasabi niya na para bang di makapaniwala sa narinig. Ayaw mo ba sa mga luto ko, Colton? Alam ko hindi ako masarap magluto. Pangako sa sunod mas gagalingan ko na... Hindi ganun yon, Denise. Gusto ko ang ginagawa mo. Nakakakilig at masarap sa pakiramdam. Nakangiti na to ngayon sa kanya. May kinang sa berde nito mga mata habang nakatingin sa kanya. Nakahinga siya na maluwag at napangiti. Kinikilig ka na agad sa pagluluto ko pa lang? Sabihin mo nga, gusto mo ba ako, Colton? Diretso yung tanong dito habang nakatingin sa mga mata nito. Natigilan nito at di nagsalita. Nawala ang ngiti nito sa labi at nawala ang ekspresyon ng muka. Alata na hindi nito inaasahan ang tanong niya o mas tamang sabihin, hindi nito nagustuhan ang itinanong niya. Nakaramdam siya ng sakit. Nanatili itong walang imik dahil tumalikod siya rito. Sinuklan niya ang mahaba niyang buhok para ibaling doon ang atensyon. Pinigilan ng panginginig ng kanyang kamay. Di pala siya nito gusto. Shocks, ang sakit sa dibdib. Siya pala ang assuming sa kanilang dalawa. Kung di pala siya nito gusto, bakit iba ang pinaramdam nito para sa kanya? Sa tuwing titingin kasi ito sa kanya, parang siya ang pinakamaganda sa paningin nito. Tsaka palagi din siya nitong nilalandi. Naghahalikan pa nga sila. Denise, get a hold on yourself. Hindi porke hinalikan ka, gusto ka na niya. Muli na hinawakan ni Colton ang kamay niya pero iniwas niya na iyon. Kung hindi siya nito gusto, dapat hindi ito gumagawa ng mga bagay na baka mabigyan na ng ibang kahulugan. Masakit kaya ang umasa. Rinig niya ang pagbuntong huninga sa likuran niya. Denise, antok na ako, Colton. Good night. Tumayo siya at nakatingin sa umarap dito. Bukas silutuin ulit kita. Sana magustuhan mo na ang mga luto ko. Dinig niya ang pagbuntong hininga nito sa likuran niya. Denise, antok na ako, Colton. Good night. Tumayo siya at nakangiting humarap dito. Sana magustuhan mo na mga luto ko. Pero hindi niya masabi iyon dahil nagbumukha siyang kawawa at naninimos ng pagmamahal. Pagmamahal? Ay kahit nga pagkagusto wala siya sa'yo, Denise. Pagmamahal pa? Humiga siya at nagdalakbong ng kumot. Medyo makirot ang dibdib niya pero kaya naman niya. Kailangan na habang maaga pa ay patayin na niya ang nararamdaman niya rito. Hindi pwedeng umasa siya dahil tiyak na masasaktan lamang siya sa huli. Mas mabuting habang maaga pa lang titigil niya ng nararamdaman para dito. At kapag wala na siyang pagkagusto rito ay sa kanya sasabihin na ipaanalang kasal ng dalawa. Para din naman sa kanila yon. Di naman pwedeng magkasama sila at mananatiling kasal. Gayong alam naman nila ang pagkakamali lamang ang kasal sa pagitan nilang dalawa. Pumikit siya at kinagat ng madinang labi para labanan ang pag-iinit ng mata. Di niya akalain mahuhulog siya kay Colton. Ang unfair. Minahal niya ito ng ganoon kadali at sa bahaging iyon, sa bandang huli may iiwan siyang luhaan dahil di naman siya nito gusto. Sana kasi pinigilan niyang pusong mahalin to. Di sana hindi sumisikip ang dibdima dahil sa sakit. Maaga siyang nagising at nagluto ng almusal ng asawa niya. Nagtimpla din siya ng kape nito. Napansin niya kasing mahilig to sa kape na puro yung matapang ang pagkakatimpla. Manang, mauna na po ako. Pagkasabi na lang po kay Colton, umalis na ako. Paalam niya kay Manang. Ma'am, hindi niyo ho sasabayan si Sir kumain? Tanong ni Manang na halata ang pagtataka sa mukha. Umiling siya. Hindi na po. Pagkatapos maghanda ng almusal nito ay umalis na siya ng bahay. Doon na lang siya maliligo sa condo ni Lucy. Di niya kasi alam paano haharapin si Colton nang di siya nasasaktan. Kanina pa hinahanap ng mata ni Colton ng asawa pero hindi niya ito nakita simula nang lumabas siya ng bathroom pagkatapos maligo. Manang! Agad lumapit sa kanyang matanda, maging ang ibang kasambahay dahil sa malalakas sa pagtawag niya. Have you seen my wife? Natigilan siya na makitang pagkain na nakahain sa mesa. Umalis na si ma'am, sir. Mauna na daw ho siya. Sagot ng matanda sa kanya. Pero sir, pinaghandaan ka muna ni Ma'am Denise ng pagkain bago siya umalis. Nakangiting hayag ng matanda sa kanya.
Muling dumako ang tingin niya sa pagkain na inihanda ng asawa niya. Bumuntong hininga siya at saka naupo. Hanggang sa natapos ang klase nila ay wala siya sa sarili. Kaya ang mga kaibigan niya nakatingin sa kanya may pagtataka sa mukha. Di rin kasi sanay ang mga tong tahimik siya. Di mawala sa isip niya si Colton. Gusto niya tong puntahan sa opisina para makita pero pinipigilan lang niya ang sarili. Sasaktan lang niya ang sarili kung hayaan niyang mahulog palalo sa asawa niya. Tsaka hindi dapat magpakatanga isang babae sa lalaki na hindi ka naman kayang mahalin. Yon ang paniniwala niya. Marahang siniko ni Yuri si Nika at ginuso siya. Maging si Lucy kanina pa nakatingin sa kanya. Denise, may sakit ka ba? May pag-aalalang tanong ni Nika sa kanya. Nilingan niya ito at binaling ang tingin sa kape na nasa harapan. Narito sila ngayon sa Starbucks. Tulad nga na napagkasundoan, ililibre sila ni Lucy ng coffee for 2 months. Broken-hearted. Lucy stated the fact while looking at her seriously. Bumugas siya ng hangin. Sort of. Aniya na may lungkot sa boses. Sinubukan mo na ba? Susuko ka na agad? Tumingin siya kay Yuri. I tried, Yuri. Naalala niyang mukha ni Colton ang tanongin niya. Nasakta rin naman siya na malala ang reaksyon nito. It seems he doesn't like me. Kaya mas minabuti ng tigil ko na ito habang kaya ko pa. Mas masakit kasi kapag pinagpapatuloy ko pa to at mahulog na mas malalim pa. Dugtong niya. Tumango ang tatlo sa kanya. Alam namang ito na iba ang pagkakagusto niya kay Colton. Mas malalim. Di naman kasi siya nakakaramdam ng kilig o spark sa kanila noon ni Aaron. Now she realized that the feelings she had for Aaron were nothing compared to the feelings she has now for Colton. Masyado siyang nadala sa pag-aakala na isang perpektong lalaki si Aaron. But perfection is not important when it comes to the person you love. Tulad ni Colton, perpektong lahat dito maliban sa ugali, pero minahal niya pa rin to. Kung ako sa'yo, I'll go to the party and drink until I cannot stand anymore. Promise mawawala yung sakit sa dibdib mo. The heck, Yuri? Ang sakit mong mambato ka. Angin ni Lucy. Tumigil ka nga dyan, Lucy. Hindi sagot ang pag-iinom. Kung makapagpayo ka naman, kala mo talaga nasaktan ka na. Ani Yuri kay Lucy. It will never going to happen, Yuri. Hindi ako masasaktan dahil lang sa lalaki. Sa ganda kong to? Da! Nakairap pang sabi ni Lucy. Kaya nga, manahimik ka na lang at huwag kang mag-aya dyan kay Denise. Let Denise fix her mind and deal with her own problem. Marin natin baka may pag-asa pa, hindi yung inom ka agad ang nasa utak mo. Tumingin sa kanya si Yuri. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon, Denise. Gusto mong sumama sa akin mamaya. Ito naman ang binatukan ni Nika. Pareho kayong dalawa, di matino kausap. Tumingin sa kanya si Nika. Bakit di mo subukang akitin siya, Denise? Malay mo pag nabuntis ka. Ito naman ang binatukan niya. Alam niyo pare-pareho kayong tatlo. Walang matino sa inyo. Napailing na lang siya sa mga ito hanggang sa natawa na lamang siya. Ganito na sila noon pa man. Kaya nga magkakasundo silang apat. Pare-pareho kasi sila sa takbo ng utak. Di ko na kailangan akitin si Colton. Papating ko ng feelings ko para sa kanya tas aakitin ko pa siya. Eh di parang masinulog ko pa yung sarili ko sa bangin. Ngumiti siya pero alam niya, hindi yun umabot sa mata niya. Di niya agad gusto na lalong masaktan balang araw. She should not let herself to drown because of a man. Agad pumasok siya ng bathroom pagka-uwi niya. Inabutan siya ng gabi dahil sa pagkukwentuhan nila. Nanood pa sila ng movie sa condo ni Lucy. Nagbabad siya sa bathtub para mapresko ng katawan niya at mawala ang ilang bagay na tumatakbo sa isipan niya. Sa 3 taong relasyon nila ni Aaron, di pa siya nasaktan ng ganito. Nasaktan lang naman siya dahil sa hindi niya matanggap na mali ang pagkakakilala niya kay Aaron at muntikan pang ma-excel dito sa kabila ng pangloloko nito. Pagkatapos magbabad, nagbihis na siya. Wala siyang ganang magluto ngayon. Ang gusto niya matulog dahil parang mababaliw siya kakaisip tungkol kay Colton. Natigil siya sa pagsusuklay nang tumulog ang cellphone niya. I can't get you out of my mind. Kumunot ang noon niya. Ito pa rin ang number na narong-send sa kanya. Bakit nagtitext pa rin to? Di ba nito na-realize na mali ang number na tinitext nito? Pagkatayo ng buhok niya, nahiga na siya at natulog. Di na niya hinintay pang dumating ang asawa niya. Para saan pa? Kailangan niyang sanayin ang sarili na hindi ito hinahanap-hanap. Pumikit siya. Pilit inalis si Colton sa isip niya. Dumilat siya at naupo. Shocks, hindi niya magawa. Bakit ang hirap? Tumingin siya sa pinto kung saan nakasandal ng asawa niya na pamulsa ang isang kamay. Nakastingin siya ng seryoso. Sa kulay berde nitong mata sa kanya. Bakit, Colton? Kaswal na tanong niya. May kailangan ka? Lumipas muna ilang sandali bago tumiling sa kanya. Kinalma niya ang sarili. Ramdam niya ang malakas sa pagtibok ng puso niya para dito.
Inaantok na ako. Good night, Colton. Pilit niyang umiti rito bago muling nahiga. It's been 2 weeks. Nagawa niyang iwasan si Colton sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos itong lutuan tuwing umaga, lumalis na ulit siya sa bahay para pumasok o kaya pumunta sa mga kaibigan niya. Di niya kasi kayang tagaran ng presensya nito. Parang bibigay siya ng mga oras. Sabay-sabay silang natawang magkakaibigan. Pinapanood na comedy movie. Inabot niya ang cellphone sa tumunog iyon. Natigil siya sa pagtawa na mabasa ang message ni Colton sa kanya. I miss you, Denise. Hindi na ito tumatawag sa kanya at ngayon lang ulit ito nag-message sa kanya sa loob ng 2 linggo. Pinatay niya ang cellphone at muling nanood. Pero kahit anong gawin niya na panonood, di niya maalis sa isip ang pinadalang message ng asawa niya. Asawa? My God, Denise. Tignan mo ng pagiging maangkin kay Colton. Hindi niya gusto, okay? Bumikit siya at bumuga ng hangin. Di siya po pwedeng magpa-apekto dahil lang sa isang I miss you ng asawa niya. Kailangan niyang panindigan ng pagpatay sa damdamin niya kay Colton. Hindi pwedeng umusbong pa yun dahil kawawa lang siya sa bandang huli. Muling nagtawanan ng mga kaibigan niya. Samantalang siya naging tahimik na. Di niya talaga kayang alisin si Colton sa utak niya. Tumayo siya, pumunta sa kusina, kumuha ng tubig sa fridge saka uminom. Ayos ka lang? I can't get him out of my mind. Sa tingin ko mahirapan akong alisin siya sa sistema ko. Tinapik siya na mahina ni Nika sa balikat. Ang hirap magbigay ng payo. Di naman kasi ako nagkaka-boyfriend pa eh. Pero kung bibigyan ako ng chance na makasama si Miguel at mahalin siya, I will do everything to make him fall in love with me. Di maalis sa isip niyang sinabi ni Nika sa kanya. Can she make Colton fall for her? Paano kung hindi? Kinuha niyang cellphone at ni-on iyon. Sunod-sunod na messages ni Colton ang bumungad sa kanya. Denise, let's talk. Wala silang dapat na pag-usapan. Busy ka ba? Hindi, pero syempre hindi niya sasabihin yon. Nasaan ka? Bakit kailangan sabihin pa sa'yo? Alam ko na wala kang pasok ngayon. Nasaan ka at susunduin kita? Susunduin? Bakit pa? Bakit kailangan mag-text pa to sa kanya? Kaya lalo lang umaasa ang puso niya dahil sa pagganito ni Colton. Mag-reply ka na lang. Hindi yung halos para kang bata na kanguso dyan. Ani Yuri. Kandahaba kasi ang uso niya habang binabasa ang mga messages ni Colton sa kanya. Bakit ako magre-reply? Bahala siya sa buhay niya. Tinaas niyang pa at sinandal sa pader. Shit! Biglang tumalon sa kama si Lucy. Tumabi sa kanya at sinandal din ng paa sa pader. Ngiti-ngiti, anong meron? Party na naman? Hinala ni Yuri habang nakatingin kay Vera. Dito basta party lang guys. Imagine, kapag nalaman ni Nika to, sigurado matutuwa siya. Masayang dumapa si Lucy. Kaya ganun din ang ginawa nila ni Yuri. One of my friends invited me as his date in Miguel's party. Nanlaki ang mata nilang dalawa ni Yuri. Sayang at umuwi na si Nika. Di nito narinig ang sinasabi ni Vera sa kanila. Sigurado siya matutuwa ito. Paano naman si Nika makakapunta doon kung ikaw lang isasama ng kaibigan mo? Tanong niya rito. Isasama ko kayong tatlo. Because my friend is Miguel's cousin. OMG, I'm so excited. Masayang tumilipa si Lucy. Sigurado ako maraming gwapo doon. Hindi ako makakauwi. Text niya kay Colton. Pinagpatuloy ang pagkain ng ice cream. Dito muna siya matutulog sa condo ni Lucy na mga 1 linggo. Wala naman problema sa kaibigan niya yun eh. Kahit nga siguro tumira silang tatlo ni na Yuri at Nika ay walang kaso kay Lucy. Mas gusto pa nga nito na kasama sila eh. Dinampot niyang cellphone na magring iyon. Matagal tumingin siya sa screen na mabasa ang pangalan ni Colton. Sasagutin ba niya? Gusto niya patayin ng tawag pero hindi niya magawa. Di na siya mapakali nang paulit-ulit tumawag ito. Shocks! Nakapitong tawag na si Colton. Bumuga siya ng hangin bago nito sinagot ang tawag ng asawa niya. Bakit? Walang boses ang buhay na tanong niya. Kahit ang totoo, dinadaga ng dibdib niya. Rinig niya ang malayong paghinga ni Colton sa kabilang linya. Denise! Kinapa niya ang dibdib na lalo lang tumibok ng mabilis ang puso na marinig ang boses nito. She missed Colton so bad. Parang gusto niyang umuwi na kaagad at yakapin to. Bakit nga? Kunwari tanong pa niya. Bakit di ka uuwi? Dahil ayoko makita ka. Baka mahalin kasi kita lalo. Gusto niyang sabihin pero di na lang siya sumagot. Nandito ako sa kaibigan ko, Colton. Dito muna ako ng mga 1 week. Hindi ako pumayag. Hindi ako uuwi. Umuwi ka ngayon din, Denise. Matigas na ang boses nito ngayon. Halata niyang galit sa boses nito. Pinatay niya ang tawag at di na lang nakipagtalo pa dito. Hindi siya uuwi. Kailangan niyang panindigan. Ang sinabi niya rito.
Kung gusto niyang makalimutan si Colton, dapat na hindi siya madala sa mga sinasabi nito. Hindi siya dapat maapektuhan ng mga salita nito.